Good morning mga idol, no? At meron tayo ngayong project, no, at papasilip ko ito sa inyo. Pero tingnan nyo rin kung anong nangyari sa aking project dahil ito ay pangalawang beses na. Nireretoke ko na lang ito sa ngayon dahil isa sa mga naging problema nga ay itong sa engineering na munisipyo. Nangangailangan sila ng requirements daw na building permit mga idol. Ang itatayo ko naman dito ay container house lang, so gumagawa lang ako ng pundasyon, pero sabi sa munisipyo ay kailangan pa rin talaga ng building permit. So pasilip ko sa inyo yung retoke na ginawa ko. So ayan mga idol ang layout ko. Medyo itong pinakamalaking square, ito yung unang layout. So nag-vintage yan dahil ang requirement ng munisipyo, engineering department ng munisipyo ay magmula daw sa muhon galing sa may kalsada. Yan, yung muhon na yan ay kailangan daw, ang distansya ko dyan ay 5 meters hanggang dun sa magiging pader o hangganan ng aking layout. So kaya ang nangyari, siyam na poste yan mga idol, ay binunot ko yung tinayo kong 5 poste, 5 puting. Binunot ko siya para mailipat doon sa may kabila. Yun, gumawa ko ng offset ng layout sa kabila para doon siya maibaon. So yan mga idol ang update ko sa inyo. At tip ko pala sa bago magtayo ng mga ganitong facility, lalo na sa mga ganitong malapit sa mga highway, pansinin po yan ng mga taga munisipyo. So mabilis masilip, kaya kailangan mag-comply muna tayo ng requirements bago tayo magsimula. So nangyari, dahil nga po ay nauna yung layout namin bago sa permit ng munisipyo, sumablay po yung aking project. Kaya ito po, nagre-repair kami ngayon. Nililipat namin yung mga poste na dapat patapos na sa ngayon. Kaya ito, nag-extend ako ng layout para mai-offset ko na lang siya. Ayan mga idol, yan yung offset ko. Kaya nagmukhang napakalaki ng layout, pero ito maliit lang yan. Hindi ko na lang tinanggal yung unang layout para yun na maging basihan ko ng pagle-layout ko. So ayan mga idol. So sige mga idol, at tutuloy na namin ang aming gawain.
So yun mga idol, nakatapos na kami ng isa. Bali 5 yung aming huhukayin pa dahil 5 yung binunot namin na puting. So narito kami sa ngayon sa pangalawa. At 5 pa yan mga idol. 5 pang butas. So nakaisa na kami kaya 4 na lang. So yun, pinawisan na. Samahan nyo kami mga idol sa isang buong araw namin pagtatrabaho. So yun mga idol, nakakadalawang butas parang kami. Maambon-ambon dito. Para kami nasa Tagaytay. Ito yung mga idol, may fog. Yan ang palibot namin dito. Overlooking to mga idol. Medyo maambon-ambon. Kaya medyo mahirap mag ano,
kikilos, maputik pa. Ayan, oh. Para kami nasa Tagaytay, maputi yung palibot namin gawa ng fog. Overlooking. Pero ayos, masarap sa pakiramdam dahil hindi mainit. Hindi katulad ng mga araw, napakainit naman dito. So yan guys, oh. Overlooking. Napakaganda. So yan yung site namin na ginagawan. Siguro guys, bago matapos ang araw na to ay ubos na rin namin yung tapos na rin namin yung 5 hukay na yun. Medyo mababaw lang naman gawa nung ito ay pundasyon lang naman ng container house. So hindi naman ganong kalaliman, mga 70 cm lang. Okay, talpas to para maitayo lang namin yung pinakaputing niya. Guys, ito na yung pang-5 butas at malapit nang matapos. Pagkatapos nito, sunod na gawin namin, iuulog na namin dito yung mga bakal at bubuhusan naman namin. So yun mga idol, natapos na namin yung 5 butas na dapat namin gawin. So kasunod na nito mga idol ay ito, ibabaw naman namin dito yung mga bakal na hinugot namin dun sa mga butas na sumablay. So ito yung mga idol, yung mga poste na binunot namin diyan sa butas na yun. Binawasan rin namin yung mga semento kasi medyo mabigat yan, para mas madali namin siya mabuhat o punta sa bagong butas. Kaya ginagawa na lang yung semento yan. Mga idol, na ilaglag na namin yung 5 poste na tinukay namin. So susunod na yan mga idol ay tataping na lang namin ng halo yung mga puting nya. So maghahalo naman kami ngayon.
mga idol, nabuhusan na natin yung mga poste. So ang gagawin na lang namin dyan ay tutugtungan nitong mga bakal dahil medyo kumapos na, dahil nalipat nga dito sa mababang lugar. So yun, kumapos na siya, kaya dudugtungan naman namin siya bago siya lagyan ng forma na plywood. So yun mga idol. So yun mga idol, nakapaglagay na kami ng mga forma sa bawat poste. So ito mamaya bubuhusan na lang ito. Yan po. So yan mga idol, yung taas ng kahoy na yan, itong plywood, hanggang dito sa may pinakang PC na yan. Yan. Yan elevation yan, pantay-pantay lahat yan. So dyan magiging tapat yung mga halo niyan, para pag binaklas yung forma ay pantay-pantay po yung mga buhos ng bawat poste na yan. So yun mga idol. So share ko nga sa inyo pala mga idol yung paano to nile-layout. So ang ginawa ko dyan mga idol, nagtusok ako ng mga poste, mga katulad dito, sa bawat kanto. Then pagkatapos yan, kukunan mo yan ng elevation sa pamamagitan ng level hose. Pagpapantay-pantayin mo yan, naguguhitan, at doon ipapako ito mga nakabalagbag, yung mga ganito. Pagkataas ipako yan, saka ka ngayon mag-layout. Ang ginawa ko dito mga idol, kinuha ko yung pinakasentro. Doon ako nagsimula sa pinakasentro, sentrong tansi na to. Yan, diyan ko siya kinuha na ng guide, at nagkabit ako naglagay ako ng plywood na yun na kulay puti. So yun ang ginawa kong eskwala para mas mahaba yung maaabot niya at makusukat. Hindi katulad nung eskwala na bakal, maliit lang yun. So yun ang ginawa ko mga idol pag kuha ko ng eskwala nito. At yung sentro, yun ang pinagbasihan ko. Doon ako sumukat. In-spread ko na lang left and right yung sukat nung aking area. So yun mga idol, ganoon lang kasimple yung ginawa ko. Tapos yun, binatakan ko na siya ng mga tansi para makuha ko yung elevation ng bawat poste. So yun, ganoon lang yan mga idol kasimple. Yun ang kaalaman na natutunan ko, kaya yun ang in-apply ko. So sana makabigay din sa inyo ng kaunting kaalaman yun mga idol. So mamaya pagdating ng mga kasama ko, bubuhusan lang namin to.
natin, huwag natin bibiglain. So ayan mga idol, yung poste na nabuhusan namin, halos lahat na yan, nabuhusan namin lahat yan. Yan. Siyam na poste yan mga idol, lahat na may buhos na yan. At hintay lang namin ng mga ilang araw yan para matanggalan ng forma. At yun, pwede na namin ilagay yung container house, pwede na namin ipatong dyan. So hintay lang kami ng mga ilang araw. So may next project kami ngayon, lilipat muna kami dyan habang nagpapatigas itong mga poste. At yun po mga idol, so tip lang sa ano talaga sa paggagawa ng mga ano, pagka gusto nyo lalo na sa paggagawa ng bahay, requirement talaga na magkaroon tayo ng ano, lalo na kung malalaki ang building na may mga semento, gumagamit ng semento. Ang requirement talaga ng munisipyo ang magkaroon tayo ng building permit. At saka pa mga idol, kapag magpapakabit tayo ng kuryente sa Meralco, ganoon din yan, eksakto na magagamit nyo yung building permit, dahil yan ang unang-unang hihingiin sa atin ng Meralco tuwing magpapakabit tayo ng kuryente. So kaya mag-comply muna bago simula sa pag-construct ng mga ganitong klaseng facilities. So yan po mga idol ang aking maidadagdag sa inyo bilang tips natin at karagdagang kaalaman. So ayan mga idol, diyan ko muna tinatapos ang aking vlog na ito. So maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, at kita lang po ulit tayo sa mga susunod na mga video ko. Maraming salamat and God bless.